Huwag sayangin ang oras. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang nagngangalang Juan. Kilala si Juan sa kanyang katamaran at kawalan ng ambisyon. Madalas niyang sayangin ang kanyang oras at ipagpaliban ang mga mahahalagang gawain. Sa kabila ng paulit-ulit na payo ng kanyang pamilya at mga kaibigan na pahalagahan ang oras, hindi niya maintindihan ang kahalagahan nito. Isang maaraw na araw, dumating sa baryo ang isang matandang lalaking nagngangalang Ginoong Vega. Kilala si Ginoong Vega sa kanyang karunungan at kakayahang lutasin ang mga problema ng tao. Agad kumalat ang balita at narinig ni Juan ang tungkol sa pagdating ni Ginoong Vega. Dahil sa kanyang pag-usisa, nagpasya siyang humingi ng payo sa matandang lalaki. Nilapitan ni Juan si Ginoong Vega, na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Sa magalang na pagyukod, tinanong niya, "Ginoo, sabi nila ikaw ay may dakilang karunungan. Pwede mo ba akong gabayan kung paano mapapaganda ang aking buhay?" Ngumiti si Ginoong Vega, nauunawaan ang pinagdadaanan ng binata. Kinuha niya ang isang hourglass mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Juan. "Ang hourglass na ito ay sumasagisag sa oras," sabi niya. "Bawat butil ng buhangin ay kumakatawan sa mahalagang sandali ng iyong buhay." Hawak ni Juan ang hourglass, naramdaman niya ang bigat ng kahulugan nito. Ngayon, patuloy ni Ginoong Vega, isipin mo na ang bawat butil ng buhangin na bumabagsak sa hourglass ay isang nasayang na pagkakataon. Tuwing ikaw ay nagpapaliban o nagsasayang ng oras, isang butil ang nawawala magpakailanman. Naisip ni Juan ang kahalagahan ng kanyang mga ginagawa, kaya't nakinig siya ng mabuti sa mga salita ni Ginoong Vega. "Ang oras ay isang mahalagang biyaya, aking anak. Hindi ito naghihintay kaninuman. Bawat segundong lumilipas ay hindi mo na mababalikan. Kung patuloy mo itong sinasayang, isang araw magigising ka na puno ng panghihinayang." Nang maramdaman ang pangangailangang magbago, nagtanong si Juan, "Paano ako magbabago? Paano ko mapapahalagahan ang oras at magagamit ito ng tama?" Ngumiti ng mainit si Ginoong Vega. "Nagsisimula ito sa maliliit na hakbang," sabi niya. "Magsimula ka sa paggawa ng mga layunin at bigyan ng prioridad ang iyong mga gawain. Hatiin mo ang mga ito sa mas maliliit na bahagi at mag-focus sa pagtapos ng mga ito isa-isa. Matutunan mong pamahalaan ang iyong oras ng mabisa. Tandaan, ang tagumpay ay dumarating sa mga taong nakakaunawa sa kahalagahan ng oras." Pinakinggan ni Juan ang payo ng matandang lalaki at nagpasyang baguhin ang kanyang mga gawi. Nagsimula siyang ayusin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, magtakda ng tiyak na oras para sa bawat aktibidad. Inalis niya ang mga abala at nag-focus sa mga bagay na dapat niyang tapusin. Unti-unting napansin ni Juan ang positibong pagbabago sa kanyang buhay. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang kanyang bagong disiplina at dedikasyon ay nagdulot ng magagandang resulta. Natapos niya ang mga gawain na matagal na niyang ipinagpapaliban, sinundan niya ang kanyang mga hilig, at natuklasan ang mga nakatagong talento. Namangha ang mga taga-baryo sa kahangahangang pagbabago na nakita nila kay Juan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Juan na ang tunay na kapangyarihan ng oras ay hindi lamang sa pagtapos ng mga gawain, kundi sa pag-alaga ng mga relasyon. Naglaan siya ng oras sa kanyang pamilya at mga kaibigan, pinahahalagahan ang mga sandaling kanilang pinagsasaluhan. Naunawaan niya na ang oras ay isang limitadong yaman, at bawat segundo na ginugol sa piling ng mga mahal sa buhay ay isang kayamanan. Lumipas ang mga taon, at tumanda na si Juan. Pinarangalan siya ng kanyang baryo, dahil sa kanyang mga natamong tagumpay at sa kanyang matalinong paggamit ng oras. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa mga mas batang henerasyon, hinihikayat silang pahalagahan ang bawat sandali at gawin ang kanilang makakaya sa kanilang buhay. Kumalat ang kwento ni Juan sa malayong lugar, at nagbigay inspirasyon sa maraming tao na muling suriin ang kanilang relasyon sa oras. Napagtanto ng mga tao na ang oras ay hindi lamang isang kalakal, kundi isang mahalagang biyaya na kailangang ingatan. At sa gayon, umunlad ang baryo sa ilalim ng karunungan ni Ginoong Vega, at ng nabagong buhay ni Juan, palaging nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng oras, at ang kapangyarihang taglay nito upang hubugin ang kanilang mga tadhana. Ang gintong aral ng kwento ay ang kahalagahan ng oras. Ipinapakita nito na ang oras ay isang mahalagang biyaya na hindi natin dapat sayangin. Bawat sandali na lumilipas ay hindi na natin mababalikan, kaya mahalaga na gamitin ito ng mabuti at may layunin.
Ang tamang paggamit ng oras ay nagdadala ng tagumpay, at higit pa rito, nagbibigay ito ng pagkakataon na maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay at mga bagay na tunay na mahalaga. Sa huli, ang kwento ay nagpapaalala na ang tamang pagpapahalaga sa oras ay nagdudulot ng isang mas makabuluhang buhay. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.